Sigurado ka bang may ilang mga parirala na lubos na minamahal ng banal na espiritu, ngunit bihirang binibigkas ng maraming Kristiyano? Ihanda ang iyong sarili upang matuklasan ang mga kaalamang maaaring magbago ng iyong espiritual na karanasan. Matagal nang binibigyang diin ng Biblia ang kahalagahan ng ating mga salita. Halimbawa, sa Kawikaan 18-21, sinasabi na ang dila ay may kapangyarihang magdala ng buhay o kamatayan, at ang mga mahilig dito ay aanihin ang bunga nito. Ipinapakita nito ang malalim na epekto ng ating mga salita sa espiritual na aspeto. Ngunit ano-ano ang mga partikular na salita na hinahangad marinig ng banal na espiritu? Bahagi ng buhay ng bawat mananampalataya. Ang banal na espiritu ang ating tagapag-aliw, gabay at tagapagturo. Juan 4:26. Ang pakikisalamuha sa makabuluhang pakikipag-usap sa banal na espiritu ay mahalaga upang mapalago ang ating pananampalataya, at ang ating mga salita ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng ugnayang ito. Sa pagtutok sa papel ng banal na espiritu, gaya ng sinabi ni Jesus sa Juan 4:26, ipinangako niya na ang banal na espiritu, ang ating tagapag-aliw at tagapagturo, na magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Binibigyang diin nito ang mahalagang tungkulin ng banal na espiritu sa paggabay at pagtuturo sa atin sa ating espiritual na paglalakbay. Kaya't ang pagpapanatili ng isang buhay na pakikipag-usap sa banal na espiritu ay mahalaga, at ang ating pagpili ng mga salita ay lubhang nakakaapekto sa prosesong ito. Inaanyayahan tayo ng kasulatan na patuloy na makipag-usap sa espiritu, na hayaan siyang gumabay, umaliw at magbigay liwanag sa atin. Ang paggamit ng mga pariralang tumutugma sa banal na espiritu ay maaaring magpahusay sa pakikipag-ugnayan na nagpapalalim ng ating kaugnayan sa Diyos. Tingnan natin kung ano-ano ang mga salitang ito at paano natin maisasama ang mga ito sa ating pang-araw-araw na gawain upang mapalakas ang ating ugnayan sa banal na espiritu. Ang isang uri ng pariralang malapit sa puso ng banal na espiritu ay ang mga pahayag ng papuri at pagsamba. Sa awit 22:3, isiniwalat na nananahan ng Diyos sa mga papuri ng kanyang bayan. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating pagsamba, inaanyayahan natin ang banal na espiritu na mapabilang sa ating paligid. Ang kapangyarihan ng papuri at pagsamba ay malalim sa espiritual na larangan, gaya ng sinasabi sa awit 22:3. Ngunit ikaw ay banal, ikaw na nananahan sa mga papuri ng Israel. Ang talatang ito ay nagha-highlight na ang ating mga gawa ng papuri at pagsamba ay naglilikha ng kapaligirang akma sa pagpapakita ng presensya ng Diyos. Isipin ang isang tagpo sa simbahan kung saan ang kongregasyon ay nagkakaisa sa pagpupuri sa Diyos. Ang buong atmosfera ay nagbabago, nawawala ang mga alalahanin sa mundo, at ang presensya ng Diyos ay nagiging malinaw. Ganyan ang makapangyarihang epekto ng papuri. Kapag ang ating mga pagpapahayag ay puno ng tunay na pagsamba, tumutugon ang banal na espiritu at kumikilos sa ating paligid. Higit pa sa pag-awit, ito ay isang pagbuhos ng puso na nag-aanyaya sa presensya ng Diyos na pumuno sa espasyo. Mahalagang tandaan na ang papuri at pagsamba ay hindi lamang para sa loob ng simbahan, kundi maaari rin itong isama sa ating pang-araw-araw na buhay. Kahit sa bahay, trabaho o saan man, maaari nating parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga salita at kilos. Ang mga pagpapahayag na ito ng papuri ay hindi lamang nagbibigay kasiyahan sa banal na espiritu, kundi inaanyayahan din ang kanyang presensya sa ating pang-araw-araw na karanasan, nagbibigay ng kapayapaan, kagalakan at patnubay sa ating buhay. Tugon din ng banal na espiritu ang mga tunay na salita ng pagkumpisal at pagsisisi. Sa Friend Juan 1:9 sinasabi, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan
na magpapatawad sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. Ang tunay na pagkumpisal ay nag-aanyaya sa banal na espiritu na aktibong kumilos sa ating mga puso. Ang pagkilala at pagtalikod sa mga kasalanan ay mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano. Ang katiyakang ibinigay sa 1 Juan 1:9. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na magpapatawad sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. Ay nagpapakita na ito ay hindi lamang formalidad, kundi makapangyarihang pahayag na nag-aanyaya ng habag at biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagkumpisal, kinikilala natin ang ating mga kasalanan sa harap ng Diyos at hinahanap ang kanyang kapatawaran na nagbibigay daan sa banal na espiritu na linisin at buhayin ang ating mga puso. Ang tunay na pagkumpisal ay nagpapakita ng kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos, mga katangiang malapit sa puso ng banal na espiritu. Ang Biblia ay naglalaman ng mga halimbawa ng pagkumpisal at pagsisisi tulad ng taimtim na panalangin ni David sa awit 51 matapos ang kanyang kasalanan kay Bathsheba. Hiniling ni David, "Lumikha ka ng isang dalisay na puso sa akin, O Diyos, at magtanim ng isang matatag na espiritu sa loob ko." Ang salmong ito ay nagpapakita kung paano ang pagkumpisal at pagsisisi ay maaaring magdala ng espiritual na pagpapanumbalik at pagbabagong loob. Ang regular na pagsasagawa nito ay tumutulong upang mapanatili ang ating koneksyon sa Diyos at manatiling bukas sa pagbabagong hatid ng banal na espiritu. Ang pagpapakita ng pasasalamat ay isang makapangyarihang paraan upang kumonekta sa banal na espiritu. Ang talata sa 2 Tesalonica 18 ay nagpapayo sa atin na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang pagkakaroon ng mapagpasalamat na puso ay nagbibigay daan sa banal na espiritu na aktibong makilahok sa ating buhay. Ito ay isang ugali na malapit sa kanyang puso. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon ay naaayon sa layunin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang pasasalamat ay hindi lamang tugon sa mga positibong kaganapan, kundi isang patuloy na pagkilala sa mga pagpapala ng Diyos, anuman ang ating kalagayan. Ang pasasalamat ay maaring baguhin ang ating pananaw na nagbibigay daan sa atin na makita ang mga positibo sa halip na mag-focus sa mga negatibo. Sa pamamagitan ng pasasalamat, kinikilala natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos na nagtataguyod ng isang kapaligirang puno ng pananampalataya at pag-asa. Ang kapaligirang ito ay angkop sa presensya ng banal na espiritu na namamayani sa isang mapagpasalamat na puso. Ang isang halimbawa mula sa Biblia na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pasasalamat ay ang kwento ng 10 kitungin sa Lucas 7:10. Sa kanilang lahat, isa lamang ang bumalik upang magpasalamat at pinuri ni Jesus ang kilos na ito. Nagtatanong, wala bang ibang bumalik upang magbigay papuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Lucas 17:18. Ang insidenteng ito ay nagpapakita na ang pasasalamat ay hindi lamang nagbibigay karangalan sa Diyos, kundi nagdudulot din ng karagdagang pagpapala. Tulad ng sinabi ni Jesus sa nagpapasalamat na kitungin, "Tumayo ka at umalis, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Lucas 17:19. Ang isang pusong puno ng pasasalamat ay nagpapanatili sa atin na nakaayon sa banal na espiritu at nagbubukas ng daan para sa higit pang pagpapala. Higit pa rito, ang mga pahayag ng pananampalataya ay mahalaga sa paglakad ng isang Kristiyano. Itinuro ni Jesus sa Marcos 11:23, "Tunay kong sinasabi sa inyo, kung ang sinuman ay magsabi sa bundok na ito, umalis ka at itapon sa dagat,
at hindi nagdududa sa kanilang puso kundi naniniwala na mangyayari ang kanilang sinasabi, ito ay magaganap para sa kanila. Ang katuroang ito ay nagbibigay diin na ang pananampalataya kapag binigkas ng may katiyakan ay maaring magtanggal ng mga hadlang sa espiritual. Ang pananampalataya ang pundasyon ng pamumuhay Kristiyano at madalas na binibigyang diin ni Jesus ang makapangyarihang epekto ng mga salitang puno ng pananampalataya. Sa talatang ito, ipinapaalala sa atin na ang pananampalatayang ipinahayag sa ating mga salita ay maaaring literal na magpatibag ng mga bundok, ginagawa ang tila imposible na posible. Ang pagsasalita ng mga salitang may pananampalataya ay nangangahulugan ng pag-aangkop ng ating mga pahayag sa mga pangako at kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang pagnanais ng positibong kinalabasan, kundi pagpapahayag ng mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Isang kwento sa Biblia na nagpapakita ng kapangyarihan ng binigkas na pananampalataya ay matatagpuan sa Marcos 5:25-34, kung saan ang isang babaeng dumaranas ng matagal ng karamdaman ay naniniwala, kung mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling ako. Ang kanyang pahayag ng pananampalataya ang nauna sa kanyang paggaling na naganap sa sandaling hinawakan niya ang kasuotan ni Jesus. Kinilala ni Jesus ang kanyang pananampalataya. Sinasabi sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka ng payapa at gumaling mula sa iyong karamdaman." Marcos 5:34. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang mga salitang puno ng pananampalataya, binigkas ng may katiyakan, ay maaaring magbukas ng banal na pagkilos sa ating buhay. Inaanyayahan tayo nito na sanayin ang pagsasalita ng pananampalataya araw-araw, nagtitiwala na kayang gawin ng Diyos ang higit pa sa ating inaasahan. Ang banal na espiritu ay malalim na konektado rin sa ating mga salita ng panalangin at pamamagitan. Sa Roma 8:26, ipinaliwanag na tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan at namamagitan para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi maipahayag ng mga salita. Ang ganitong uri ng taimtim na panalangin na iniaakay ng Espiritu ay may makabuluhang impluensya sa espiritual na larangan. Ang panalangin ay kumakatawan sa direktang linya sa Diyos, samantalang ang pamamagitan ay isang makapangyarihang paraan ng pananalangin para sa iba. Binibigyang diin ng Roma 8:26, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Sapagkat hindi natin alam kung ano ang dapat ipanalangin, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi maipahayag ng mga salita. Ang talatang ito ay nagpapakita ng aktibong papel ng banal na Espiritu sa ating mga panalangin. Pumapasok kapag tayo ay kulang sa mga salita. Ang taimtim at masigasig na panalangin na iniaakay ng Espiritu ay malalim na naaapektuhan ang espiritual na kalagayan. Sa pakikibahagi sa masigasig na panalangin, pinahihintulutan natin ang banal na Espiritu na kumilos para sa atin at para sa mga pinagpapanalanginan natin. Isang halimbawa ng epektibong pamamagitan ay makikita sa kilos ni Moises sa Exodo 32. Matapos magkasala ang Israel sa pagsamba sa gintong guya, taimtim na namagitan si Moises, humihiling ng awa ng Diyos na naging dahilan upang baguhin ng Diyos ang kanyang planong parusa gaya ng sinasabi, at nagbago ang loob ng Panginoon at hindi niya itinuloy ang sakunang kanyang binalak na ipataw sa kanyang bayan. Exodo 32:14. Ang halimbawang ito ay nagpapakita ng makapangyarihang epekto ng pamamagitan at ng pagtugon ng Diyos sa mga panalangin ng kanyang bayan. Gayahin natin si Moises, ialay ang ating sarili sa panalangin at pamamagitan, iniaakay ng banal na Espiritu upang magdulot ng pagbabago at pagtugon mula sa Diyos.
Ang mga salita ng pagpapalakas ng loob ay mahalaga sa pagtatatag ng pamayanan ng mga mananampalataya. Pinapayuhan tayo ng Efeso 4:29, "Huwag ninyong hayaang lumabas sa inyong bibig ang anumang masamang salita, kundi ang mabuti para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig." Ang pagpapalakas ng loob sa isa't isa ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng presensya ng banal na espiritu sa ating paligid. Isa itong makapangyarihang paraan upang palakasin ang simbahan. Ang parehong talata ay nagpapayo sa atin na pumili ng mga salitang magpapalakas at tutugon sa mga pangangailangan ng iba na makabubuti sa lahat ng nakikinig. Ang ganitong mga salita ay maaaring mag-angat ng kalooban ng mga nalulungkot, magbigay ng pag-asa sa mga nasa kawalan at magpalakas ng pananampalataya ng mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta at pagmamahal sa pamamagitan ng ating mga salita, inaayon natin ang ating sarili sa mga layunin ng banal na espiritu. Isang natatanging halimbawa ng pagpapalakas ng loob sa Biblia ay si Bernabe na tinawag na anak ng pagpapalakas ng loob, Gawa 4:36. Ginampanan niya ang mahalagang papel sa unang simbahan sa pamamagitan ng pagsuporta kay Pablo at sa iba pang mga alagad sa mahihirap na panahon. Sa Gawa 11:23-24, inilarawan si Bernabe sa Antioquia kung saan siya ay natuwa sa biyaya ng Diyos na kumikilos at hinikayat ang mga mananampalataya na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Kilala bilang isang taong may dakilang pananampalataya at puspos ng banal na espiritu, malaki ang naging impluensya ni Bernabe sa maraming tao upang sumunod kay Kristo. Ang kanyang paraan ng pagpapalakas ng loob ay hindi lamang nagpatatag sa mga individual na mananampalataya, kundi nagpasigla rin sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sundan natin ang halimbawa ni Bernabe, gamitin ang ating mga salita upang itaas at patatagin ang ating mga kapwa mananampalataya, kaya't nadadala ang presensya ng banal na espiritu at nakatutulong sa sama-samang espiritual na paglago ng simbahan. Ang pagpapatawad ay isang nakapagpapabagong loob na kilos na nagbubukas ng pagkilos ng banal na espiritu. Binibigyang diin ito ni Jesus sa Mateo 10:15 na nagtuturo, "Kung pinapatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama sa inyong mga kasalanan." Ang utos na ito ay nagha-highlight ng pagpapatawad bilang isang mahalagang aspeto ng ating relasyon sa Diyos, na mahalaga upang mapanatili ang malinaw at bukas na koneksyon espiritual. Ang pakikibahagi sa pagpapatawad ay hindi lamang nakabubuti sa pinapatawad, kundi nagpapalaya rin sa atin mula sa hawak ng sama ng loob at galit, na nagbibigay daan sa nakapagpapagaling at muling pagbabagong gawa ng banal na espiritu sa ating buhay. Isang makapangyarihang halimbawa ng pagpapatawad mula sa Biblia ay ang kwento ni Jose sa aklat ng Genesis. Sa kabila ng pagbebenta sa kanya ng kanyang mga kapatid bilang alipin, si Jose ay nagtagumpay at nakarating sa isang mataas na posisyon sa Egypt. Nang ang kanyang mga kapatid ay humingi ng tulong sa panahon ng taggutom, tumugon si Jose ng may pagpapatawad, sinasabing, "Huwag kayong mabahala o magalit sa inyong sarili dahil ibinenta ninyo ako dito sapagkat isinugo ako ng Diyos upang mauna sa inyo para iligtas ang buhay." Genesis 45:5. Ang kanyang desisyon na magpatawad ay hindi lamang nagpanumbalik ng kanyang relasyon sa mga kapatid, kundi naging mahalagang bahagi rin ng plano ng Diyos upang mailigtas ang maraming buhay. Sa pamamagitan ng pagpili na magpatawad tulad ni Jose, binubuksan natin ang posibilidad para sa kapangyarihan ng Diyos
na magdulot ng pagbabago at paggaling sa ating buhay at sa buhay ng iba. Yakapin natin ang pagpapatawad araw-araw upang bigyang daan ng banal na espiritu na magdala ng kagalingan at muling pagbabagong loob. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating mga kwento ng pagpapatawad, maaaring maparangalan ang Diyos at makapagbigay ng malalim na epekto sa mga tao sa ating paligid. Sa pahayag 12:11 sinasabi, sila'y nagtagumpay sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng salita ng kanilang patutuo, hindi nila minahal ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ipinapakita ng talatang ito ang makapangyarihang kombinasyon ng sakripisyo ni Kristo at ang patutuo ng mga mananampalataya sa pagharap sa mga pagsubok. Ang pagbabahagi ng ating mga personal na kwento ng pananampalataya ay malakas na nakapagbibigay karangalan sa Diyos at nakaaantig ng malalim sa buhay ng iba. Binibigyang diin ng talatang ito na ang ating mga patutuo ay mahalagang bahagi ng pagtatagumpay sa mga hamong espiritual. Sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay, hindi lamang natin siya pinararangalan, kundi pinatitibay din natin ang pananampalataya ng iba. Nagsisilbing malinaw na ebidensya ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Isang kahanga-hangang halimbawa nito ay ang kwento ng lalaking ipinanganak na bulag na naitala sa Juan 9. Matapos siyang pagalingin ni Jesus, hinarap niya ang matinding pagtatanong ng mga Pariseo tungkol sa kanyang bagong paningin. Ang kanyang sagot ay simple ngunit makapangyarihan. Ang isang bagay na alam ko, ako'y bulag noon ngunit ngayoy nakakakita na. Juan 9:25 mo. Ang kanyang tuwirang pahayag ay hindi lamang nagbigay karangalan sa Diyos, kundi epektibong tumugon din sa pagdududa. Ipinapakita ang makapangyarihang pagbabagong dulot ng banal na pagkilos. Ang pagbabahagi ng ating mga patutuo ay hindi kailangang detalyado. Ang isang taus-pusong kwento ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay maaaring malalim na makaaantig at makapagbigay inspirasyon sa mga nakikinig. Maglakas loob tayong ibahagi ang ating mga patutuo, naniniwalang maaari itong magpalakas ng pananampalataya, maglapit sa banal na espiritu at magbigay ng karangalan sa Diyos. Ang bawat kwento ng pananampalataya at pagbabagong loob ay isang liwanag na maaaring gumabay sa iba sa kanilang espiritual na paglalakbay. Ang mga salita ng karunungan, kapag iniaakay ng banal na espiritu, ay may kapangyarihang baguhin ang mahihirap na sitwasyon. Pinapayuhan tayo ni Santiago 1:5. Kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ang katiyakang ito ay naghihikayat sa atin na patuloy na humingi ng banal na karunungan, isang mahalagang kaloob mula sa Diyos. Hindi tulad ng pangkaraniwang kaalaman ng tao, ang banal na karunungan ay kinapapalooban ng pagkaunawa sa mga sitwasyon mula sa pananaw ng Diyos at paggawa ng mga desisyong naaayon sa kanyang kalooban. Si Haring Solomon ay isang halimbawa ng pagsisikap at paggamit ng banal na karunungan sa Biblia. Sa 1 Hari 3:9, hiniling niya sa Diyos, "Bigyan mo ang iyong lingkod ng pusong marunong upang pamunuan ang iyong bayan at upang makilala ang tama at mali." Nalugod ang Diyos sa kahilingan ni Solomon para sa karunungan kaysa sa kayamanan o karangalan, kaya't pinagpala niya siya ng walang kapantay na kaalaman. Ang banal na karunungang ito ay makikita sa tanyag na hatol ni Solomon sa pagitan ng dalawang babaeng parehong umaangkin sa isang bata. 1 Hari 3:6-28, kung saan ang kanyang matalinong desisyon ay nagdulot ng kapayapaan at katarungan sa kanyang kaharian. Tulad ni Solomon, tayo ay iniimbitahan na humiling ng karunungan mula sa Diyos na nagtitiwala na siya ay magbibigay nito ng sagana.
Patuloy nating hanapin ang banal na karunungan na hayaan ng banal na espiritu na gabayan tayo sa bawat aspeto ng ating buhay. Habang tinatanggap natin ang karunungang ito, gamitin natin ang ating mga salita upang maghatid ng pangunawa at patnubay sa iba. Ginagawa ang mahihirap na sitwasyon bilang mga pagkakataon para sa mga solusyon at kapayapaan mula sa Diyos. Ang propesiya ay isang mahalagang anyo ng espiritual na komunikasyon na may malalim na epekto sa pamayanang Kristiyano. Sa 1 Corinto 14:1, itinuro ni Pablo, "Pagsikapan ninyo ang pag-ibig at sikaping masidhi ang mga kaloob na espiritual, lalo na ang makapagpahayag ng propesya." Ang gabay na ito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng propesya na maaring magbigay ng direksyon, lakas ng loob at kumpirmasyon ng mga plano ng Diyos. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, ang mga salitang propetiko ay nagdadala ng kaliwanagan, pagpapalakas at kaaliwan na nagsisilbing liwanag sa parehong individual at sa pamayanan ng simbahan. Isang mahalagang halimbawa ng impluwensya ng propesya ay makikita kay Agabo, isang propeta sa Bagong Tipan na sa Gawa 11:28 ay naghayag ng darating na malaking taggutom na tatama sa buong imperyo ng Roma. Ang kanyang propesiya ay nag-udyok sa maagang simbahan na maghanda at suportahan ang mga maaapektuhan. Isa pang makapangyarihang halimbawa ng propesiya ay matatagpuan sa Lumang Tipan, kung saan inihula ni Isaias ang milagrosong kapanganakan ng Mesiyas, sinasabing, "Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, ang isang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at tatawagin niyang Emmanuel ang pangalan nito." Isaiah 7:14. Ang propesiyang ito na natupad sa pagsilang ni Jesus ay nagdala ng pag-asa at kaligtasan sa sangkatauhan. Ang mga salitang propetiko, kapag tunay na iniaakay ng banal na espiritu, ay may kapangyarihang baguhin ang mga buhay at kalagayan. Hinikayat tayo na masidhi nating hanapin ang kaloob ng propesiya, na hayaan ang banal na espiritu na gamitin ang ating mga tinig upang patatagin ang simbahan at parangalan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagyakap sa kaloob na ito, maaari tayong magambag sa espiritual na paglago at kahandaan ng ating mga pamayanan, na nalalampasan ang mga hamon sa pamamagitan ng banal na pananaw at patnubay. Ang pag-ibig ang pinakamahalagang utos sa Kristyanismo at ang ating mga pagpapahayag ay dapat na laging sumasalamin sa prinsipyong ito. Itinampok ni Pablo ang kataas-taasan ng pag-ibig sa 1 Corinto 13 na binibigyang diin na kung wala ang pag-ibig, kahit ang pinakakahangahangang gawa at espiritual na pagpapahayag ay nagiging walang kabuluhan. Inilarawan niya ito sa pagsasabing, "Kung ako'y magsalita sa wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging parang isang pumpiyang na maingay o isang kampanang walang tunog." 1 Corinto 10:31. Ang mga salitang puno ng pag-ibig ay may kakayahang magbigay liwanag, magpagaling at magbago. Sa pamamagitan ng komunikasyon na may pag-ibig, ginagaya natin ang mismong kakanyahan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Gaya ng sinasabi sa 1 Juan 4:8, ang pag-ibig ay dapat maging pundasyon ng bawat kilos at salita na ating binibigkas. Inilarawan ni Jesus ang perpektong pag-ibig na ito na inihandog ang kanyang buhay bilang pinakamataas na sakripisyo para sa atin, at iniutos niya, "Magibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, kayo rin ay magibigan. Sa pamamagitan nito malalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa." Juan 13:34-35. Anyayahan natin ang banal na espiritu na punuin ang ating mga puso ng banal na pag-ibig upang makapagbahagi tayo ng mga salitang nagpapalakas, nagbibigay inspirasyon
at nagpapatibay sa mga tao sa paligid natin. Sa paggawa nito, hindi lamang tayo napapalapit sa banal na espiritu, kundi naluluwalhati rin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Sa pamamagitan ng pamumuhay sa pag-ibig na ito, sa salita at gawa, tunay nating naipapakita ang pagkatao ni Kristo sa mundo. Ang pagiging tagapagpayapa ay tanda ng pagiging anak ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa Mateo 5:9, "Mapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos." Pinahahalagahan ng banal na espiritu ang mga salitang nagpapalaganap ng kapayapaan at nagtatanggal ng alitan. Ang kapayapaan ay hindi lamang bunga ng gawa ng espiritu, kundi malinaw ding tanda ng pagiging anak ng Diyos. Ang isang tagapagpayapa ay hindi lamang umiiwas sa hidwaan, aktibo rin silang nagsusumikap sa pagkakasundo at pagpapalaganap ng kapayapaan sa lahat ng kanilang pakikisalamuha. Ang mga salitang naghihikayat ng kapayapaan ay may kakayahang magbago ng mga sitwasyong puno ng tensyon at magdulot ng pagkakaisa. Sa paggamit ng ating pananalita upang maibsan ang alitan, malutas ang kalituhan, at magbigay inspirasyon sa pagkakaisa, na ipapakita natin ang layunin ng Diyos at napapalugod ang banal na espiritu. Isang halimbawa mula sa Biblia tungkol sa pagiging tagapagpayapa ay ang kwento ni Abigail na pumagitna upang maiwasan ang labanan sa pagitan ng kanyang asawang si Nabal at ni David ayon sa Pattern Samuel 25. Matalinong ginamit ni Abigail ang mahinahon at mapanlikhang mga salita upang pigilan si David sa pananakit kay Nabal at sa kanyang mga tauhan. Hiniling niya, "Pakiusap, huwag ninyong pansinin ang pagkakamali ng inyong lingkod. Tiyak na gagawin ng Panginoon ang isang matibay na kaharian para sa aking Panginoon, sapagkat ipinaglalaban ninyo ang mga laban ng Panginoon at sa buong buhay ninyo, kayo'y hindi magkakaroon ng pagkakasala." 1 Samuel 25:28. Ang kanyang mga salitang nagpapalaganap ng kapayapaan ay hindi lamang nagpahinto sa karahasan, kundi nagdala rin ng pagpapala sa kanilang sambahayan. Hanguin natin ang inspirasyon mula kay Abigail at gamitin ang ating pananalita upang magtaguyod ng kapayapaan at pagkakaisa, upang maging tunay na mga anak ng Diyos at maanyayahan ang banal na espiritu sa ating mga buhay at komunidad. Ang pagpapakumbaba ay isang birtud na nagdadala ng pabor mula sa Diyos. Sinasabi sa Santiago 4:6, "Ang Diyos ay sumasalungat sa mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mababang loob." Ang mga pagpapahayag ng kababaang loob at pagsunod ay mahalaga sa banal na espiritu. Ang pagiging mapagpakumbaba ay mahalagang katangian sa paglalakbay Kristiyano at nag-aanyaya ng biyaya ng Diyos. Itinuturo nito sa atin na ang Diyos ay pinahahalagahan ang pagpapakumbaba at ibinibigay ang kanyang biyaya sa mga nagpapakumbaba sa Kanya. Ang mga salitang mapagpakumbaba ay nagpapakita ng pusong umaasa at sumusunod sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagsasalita ng may kababaang loob, kinikilala natin ang ating mga limitasyon at ang ating pangangailangan sa tulong ng Diyos. Itinuro ni Jesus ang pinakamataas na halimbawa ng pagpapakumbaba sa buong kanyang buhay. Sinabi ni Pablo sa atin sa Filipos 2:8 na tularan ang pag-iisip ni Kristo. Sa inyong pakikitungo sa isa't isa, magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ni Kristo Jesus, na bagamat nasa anyo ng Diyos, hindi niya itinuring na pag-aagawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa halip, hinubad niya ang kanyang sarili, kinuha ang anyo ng isang lingkod at naging katulad ng tao. At nang matagpuan siyang nasa anyo ng tao, higit pa siyang nagpakumbaba sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. Ang pagpapakumbaba ni Jesus ay nagsisilbing huwaran para sa ating lahat. Ang kanyang mga gawa at salita ay palaging sumasalamin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tayo'y magsikap na mamuhay ng may pagpapakumbaba,
Gamitin ang ating mga salita upang luwalhatiin ng Diyos sa halip na ang ating mga sarili, at sa gayon ay maanyayahan natin ang biyaya at presensya ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ang paglalaan ng ating sarili sa Diyos sa pamamagitan ng taos-pusong mga salita ng pangako ay mahalaga. Sa Roma 12:1, tayo ay hinihikayat na ialay ang ating mga katawan bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos na nagaanyaya sa banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ang gawaing ito ng pagkakaloob ay nangangahulugan ng ganap na pag-aalay ng ating sarili sa Diyos. Kinikilala na tayo ay Kanya at layuning parangalan Siya sa ating buhay. Pinapayuhan tayo ni Pablo sa Roma 12:1 na mamuhay sa paraang tayo'y maging buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos bilang tunay na pagsamba. Ang pagkakaloob ay kinabibilangan ng ganap na pagsuko ng ating buhay, kabilang ang ating mga salita, gawa at kaisipan na nagpapahayag ng ating determinasyon at dedikasyon sa Diyos at nagpapakita ng pusong masigasig na bigyang kasiyahan ng Diyos sa lahat ng aspeto. Makikita natin ang ganitong pagkakaloob sa buhay ni Daniel. Sa Daniel 1:8, matibay na nagpasya si Daniel na huwag dungisan ng kanyang sarili sa pagkain at alak ng hari. Piniling parangalan ng Diyos sa gitna ng lipunang hindi naniniwala at ginantimpalaan ng Diyos ang kanyang katatagan. Gayon din, ipinahayag ni Isaias ang kanyang kahandaang maglingkod sa Diyos na sinasabi, "Narito ako, suguin mo ako," sa Isaias 6:8. Dapat nating tularan sina Daniel at Isaias na iaalay ang ating mga buhay sa Diyos, hindi lamang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Ang ganitong dedikasyon ay nagpapalapit sa atin sa banal na Espiritu at naghahanda sa atin na magamit ng makapangyarihan ng Diyos. Sa mga mahirap na panahon, ang mga mensahe ng pag-asa ay nagsisilbing ilaw na pumapasok sa kadiliman. Ang Roma 15:13 ay nagbibigay ng makapangyarihang paalala. Pagpalain nawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan habang kayo'y nagtitiwala sa Kanya, upang kayo'y mapuno ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang pag-asa ay nagbubuhay ng ating pananampalataya. Ito ay nagsisilbing matatag na angkla para sa ating mga kaluluwa, lalo na sa panahon ng kawalang katiyakan. Ang talatang ito ay nagpapaalala na ang Diyos ang ating bukal ng pag-asa at na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, tayo ay maaaring mapuno ng kasaganaan ng pag-asa, kagalakan at kapayapaan. Ang mga salitang puno ng pag-asa ay nagniningning sa gitna ng anino, nagbibigay ng aliw at lakas sa atin at sa mga nasa paligid natin. Ang pagsasalita ng mga salitang puno ng pag-asa ay nagpapatibay ng ating paniniwala sa mga pangako ng Diyos at sa Kanyang kakayahang baguhin ang anumang sitwasyon. Ang mga awit ay nagbibigay ng isang halimbawa ng makaskripturang dialogo ng pag-asa. Si David ay palaging nagpahayag ng kanyang pag-asa sa Diyos sa kabila ng matitinding pagsubok. Sa awit 42:11, siya'y dumadaing, "Bakit ka nalulumbay, o aking kaluluwa? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Magtiwala ka sa Diyos, sapagkat pupurihin ko pa rin Siya, ang aking tagapagligtas at aking Diyos." Ang mga pagninilay ni David ay nagpapakita kung paano ang pag-asa sa Diyos ay maaaring magbigay buhay sa ating pananampalataya at magpalakas sa atin upang magpatuloy. Tularan natin si David, ipahayag ang ating pag-asa at pagtitiwala sa Diyos at hayaan ang banal na Espiritu na punuin tayo ng kapayapaan at kagalakan, anuman ang ating kalagayan. Ngayong pamilyar na kayo sa mga makapangyarihang pahayag na pinahahalagahan ng banal na Espiritu, panahon na upang isama ang mga ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Saksi kayo sa pagbabago ng kapangyarihan ng mga salitang ito at obserbahan kung paano kumikilos ang banal na Espiritu sa inyong buhay
sa bago at makabuluhang paraan. Ang video na ito ay nagtapos na at panahon na upang isabuhay ang ating natutunan. Ngayon na pamilyar na kayo sa mga makapangyarihang salitang minamahal ng banal na Espiritu, mahalagang isama ang mga ito sa inyong pang-araw-araw na gawain. Maranasan ang kanilang kakayahang magbago at obserbahan kung paano kumikilos ang banal na Espiritu sa inyong buhay sa makapangyarihan at makahulugang paraan. Hikayatin natin ang bawat manonood na aktibong isabuhay ang mga salitang umaantig sa banal na Espiritu. Muli naming binibigyang diin ang kahalagahan ng pagsamba at pagpupuri, pangungumpisal at pagsisisi, pasasalamat, pananampalataya at deklarasyon, pamamagitan, pagpapalakas, pagpapatawad, patotoo, karunungan, propesiya, pag-ibig, kapayapaan, pagpapakumbaba, pagkakaloob at pag-asa. Sa pamamagitan ng paghabi ng mga elementong ito sa ating pang-araw-araw na buhay, binubuksan natin ang ating sarili sa makapangyarihang impluensya ng banal na Espiritu. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon, gabayan niyo kami na gamitin ang aming mga salita upang luwalhatiin kayo at anyayahan ang banal na Espiritu. Naway ang aming mga buhay ay maging patotoo ng inyong pag-ibig, biyaya at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway maranasan ng bawat isa ang impluensya ng mga salitang ito sa ating espiritual na paglalakbay at sa mga tao sa ating paligid. Habang tinatapos natin ang video na ito, umaasa akong ito'y naging kapaki-pakinabang sa inyo. Kung naghahanap kayo ng higit pang inspirasyon, kaalaman at paglago sa pananampalataya, huwag palampasin ang pagkakataong ito. Mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video na ito at mag-iwan ng komento upang makatulong sa pagbuo ng ating komunidad. Kung kayo'y naantig at naisumuporta sa aming misyon na magbahagi ng mga kwento ng pananampalatayang nagbibigay inspirasyon, isaalang-alang ang pagiging miyembro ng aming channel. Sama-sama, maaari nating palalimin ang ating espiritual na paglalakbay at magdulot ng makabuluhang epekto. Umaasa kami sa inyong suporta. Makikita ninyo ang link para sumali sa video description sa ibaba. Abangan ang iba pang mga video tungkol sa kasaysayan ng Biblia. Mag-iiwan ako ng 2 rekomendasyon sa screen para sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.